Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan. Filipino Reaction. Habol pa dito sa nagtitrending ngayon na eto na nga, si Maricel Soriano ay humarap na dito sa Senate investigation. Na eto na ang mga pangyayari. We swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation. Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Maricel Soriano humarap na sa Senado. Miss Maricel Soriano. Oh, malakas. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay, umpisan mo na. Sige. Senador Bato, umpisan mo na. Eto lang mga kaibigan sa Pinas News. Sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Wala. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. 2012. 2012. Okay. Anong month yung nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. Parang napansin ko yung yung mukha ni Maricel parang kabado, okay? Or kinakabahan. Okay, continue lang. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. 2012 bininta mo. Yes, sir. And your pre-ops was 2012. 2012, Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Okay, ganun lang. Tapos na. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Okay. Kung meron kayong Hanapin ko po. lapin. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano pong masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. Alright, mga kaibigan, explain natin about itong sa PDEA Leaks. Na yun na nga, yung ayon kay Maharlika na itong si Maricel Soriano daw ay bumabata kasama niya si BBM. Ayun na nga, si Maricel Soriano mga kaibigan, maliwanag na hindi daw niya alam yan. Okay, or walang katotohanan yung mga ganyan. Okay, ito, ulitin natin Ganun na nga. Hindi niya alam. Okay, wala siyang alam dyan. Hop. I just want to get your answer para Okay. to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila. Kanila. Okay. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report. Pero dito mga kaibigan, marami nga nagtatanong, yung tanong nga din ni Senador Bato dito kay Maricel Soriano ay parang medyo malayo or tinanong pero kulang, okay? Kasi nga while walang direct to the point yung pagtatanong ni Senador Bato, okay? Dapat dyan, kung dyan halimbawa lang ganito yan tatanong Ikaw ba Maricel Soriano, ay totoo ba ang nagganap or totoo ba
ang chismis sa iyo ni Maharlika na ikaw at si BBM ay nagpulburon nung araw na ito, ganap na ika bla 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 bla, ganon. Siyempre, sinagot na nga. Pero hindi na dapat yung sa katulong, binugbog mo or ganyan-ganyan, dapat wala na yan, okay? Ganon lang, simple. Ginawa nyo ba dalawa or totoo hindi? Hindi. O yun. Okay, good. The news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when the pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Okay, mga kaibigan, ayun. Yung tanong ni Senador Bato, yun ang sinasabi ko. Tinanong ngunit, pinapunta, tinanong ngunit kulang. Marami ang nakulangan sa tanong or investigation ni Senador Bato. Okay? Napakasimple. Pero napansin ko lang dito nga kay Marcel Soriano na parang hindi handa or walang kaalam-alam, inosente sa mga ganito, nagaganap na ganyan, na nadamay lang nga. Sa tingin ko, nadamay or dinamay talaga ng walang magawang vlogger na si Maharlika. Okay, continue pa mga kaibigan. Habot pa sa nag-trending ngayon. Pwede daw niyang basahin lang yung gustong basahin niya. Basahin mo. Please, pakibasa. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Idol ko ito. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Una-una humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Ang gawa ni Maharlika yan. Okay, ngayon supalpalin mo siya para siya matauhan. Kasi nga mga kaibigan, sa tingin ko lang, si Maricel Soriano ngayon nabubuhay ng normal ngayon. Okay? Walang ginagawa, nabubuhay ng tahimik. Kaya lang, dinamay talaga ito ni Maharlika na walang magawa sa buhay. Yung vlogger na chismosa na hindi makauwi ng Pilipinas kasi nga pag umuwi ng Pilipinas, sigurado patong-patong na kaso ang harapin. Kawawa naman itong si Maricel Soriano, nadadamay. Magaling na artista, sikat, maganda. Okay? Kaya lang ay talaga namang tadhana ay si Maharlika ang gumawa. Okay, continue lang. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Ito pa si Morales Pasensya na po kung okay, continue. nalilito po talaga ako dito. Gayong paman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako nasagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ako ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Okay, tama Thank na. you. Huwag ka na magsasalita ng mga kuan-kuan Maricel Soriano, Diamond Star. Okay, kasi nga masabi ka pa dyan. Alam mo naman mga vlogger, alam mo naman mga politics. Pag may nasabi ka na hindi maganda, ay talaga namang gagawa ng paraan para ikaw ay mapunta sa mali. Okay? Okay, continue lang. Ma'am, hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Stress na nga si Maricel Soriano, nadamay pa.
pambihirang buhay ito. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi kayo na sa practice natin. Pahinga mo na. Pahinga ka muna. Ganon, tapos na. Tapos na. Wala. Okay. Alright, mga kaibigan. Tapos na yung interview ni Senador Bato dito kay Marcel Soriano. Ha? Na yun na nga, ang PDLX ni Morales ay maliwanag na fake. Okay? Ang paratang ni Maharlika ay maliwanag pa sa sikat ng araw na marites lang. Okay? Or chismis lang yun. Ayun na nga, nagsalita na oh. Ha? Wala daw siyang alam. Siyempre, di ba? Pag kayo inimbestiga, siyempre sabihin nyo rin. Wala kayong alam. Okay? Alright. Pero sa tingin ko, kung ako lang tatanungin, si Marcel Soriano nagsasabi ng totoo yan. Kasi nga paratang dito, talaga, simple lang. Si BBM daw at si Marcel Soriano magkasama daw, nagpupulburon. Nung i-raid na daw, kaya lang ay medyo pinigilan, ganun, ganyan. Okay? Ayon dun sa PDLX ni Morales, binasa ni Maharlika. Ngayon, kumalat yun. Kaya itong si, ayan, pinatawag, kung tunay nga ba o hindi. O, diba? Na kayo ay nagpupulburon, ganyan-ganyan. Kasi pinipilit ni Maharlika na ganon, ganyan. Talaga sila magkasama, ganyan-ganyan. May mga ganon. Basa na nga. Yung pala, fake nga pala yung leaks na yan. May nakasulat pa, confidential. Ito lang mga kaibigan, sa tingin ko lang talaga dito kay Maharlika at saka kay Morales. Gusto nitong pabagsakin, okay? Pabagsakin ang rehimeng Marcos, okay? Maliwanag dito na gusto nilang paalisin or tanggalin ang Pangulo ng Pilipinas na binoto ng tao, milyon-milyon mga kaibigan, na ang labanan dito ay milyon-milyon botante, milyon-milyon tao sa Pilipinas na hahati sa dalawa. Kaya lang, sa tingin ko lamang dito si BBM kasi nga, kung sa eleksyon yan, 36 milyon ang bumoto, yung natitira, ilan ba yung boto ng kabila? Ay, million din. Ang mga 15 million yata, 10 million or 1 million lang. Eh, siyempre yun ang nanggugulo. Kasama dyan si Maharlika at saka si Nakwan. Martyr naman, 1 million lang. Pero tunay talaga, 36 million bumoto kay BBM. Kaya lang ay talagang sinisira ang pangalan niya. Gustong maupo agad si Inday Sara. Malayo pang eleksyon naman naman. Kaya ako nanggigigil dito. Pati yung idol natin, si Marcel Soriano, sarap-sarap ng buhay. Natutulog, tahimik, ginulo. Ayun. Hindi na malaman kung ano ang naramdaman niya ngayon. Okay? Nagtitrending ngayon sa social media. Ang kanyang vlogger, kanya-kanyang sira dito sa pangalan niya, kung ano na nangyari, ganyan, ganon. Alright, bahala na kayong mga kaibigan, puputulin ko na. Dahil magre-reaction pa ako sa kasunod nito, di si Robin Padilla naman nagsalita na rin. Magre-reaction na tayo doon. Okay, hanggang dito na lang at subscribe to the channel. Don't forget, comment, bye-bye. Thank you.